pang pa-taping nung ano. Diba? Diba? Yun ang nasabi ko. How's everything done? Very good, very good. I am so happy, so grateful, and so happy na nagkita na tayo uli, guys. Uy, sabi ko sa inyo, kumain kayo. Ba't Hindi, uunahin ka namin. Grabe Diba? naman. Bago sa pagkain. Oo, diba? Payat Sige. ka? Ay, Sobra. hindi lang ako siguro madalas makita lately. Kaya siguro, pero I've been detoxing for like, hindi naman regular, but it's been, ginawa ko siyang parang part ng monthly routine just to feel better and syempre medyo hindi naman rin naman tayo bumabata, diba? So, as much as possible, kung saang parte mo kayang mag-detox when it comes to health and gut health, mas doon ako nakafocus more on clean eating, more on proper sleep, para lang talagang kasi maaga ako gumigising, I wake up at 5, Wow. I make the kids baon, prepare ko yung baon ni Rice for work, and then I do about my day. Talagang antok na rin talaga ako ng hapon, te. Wow. Pero may college ka na rin kasi, kaya talagang importante na ano, di ba, na may pag-gut health tayong ano, Oh, at nalalaman. saka ano din, ang naging goal ko kasi hindi naman talaga yung pumayat, parang naging bonus na lang siya. Pero syempre, hindi ko naman ako magiging plastic na hindi ako masaya sa nangyaring pagpayat, di ba? Syempre, happiness. Pero mas nag-focus talaga ako dun sa gusto kong to feel lighter. Naramdaman ko yung pagiging positive nung mindset ko, mas positive yung energy ko, kumbaga mas kalmado ako with what I'm doing. So more on fruits, juicing, more grains, organic grains. And then there are times that I'll just have really pomelo during the day. And then, kasi nag-R&D ako for Angry Adobo, so there are times talaga na kailangan ko rin talaga siyang gawing part ng lifestyle ko. Kasi otherwise, baka may gout na ako ngayon dahil kakapangas, di ba? Pero Juday, hindi ka ba kinakabahan na pag pumapayat ka, nagiging sexy ka, baka may dumating na naman na another blessing? It's a blessing. Yeah. Di ba nga, sabi natin, ang blessing ay blessing. Kung mangyayari, siguro para talaga uling magkaroon ng isa pa, di ba? Kung hindi, tatanggapin ko naman kasi okay naman din kami na we're a family of 5. Kumbaga, paano ko ba i-English, huwag ka na nga English yan. Kumbaga, nadidistribute ko na maayos ang oras at pagmamahal naming mag-asawa sa bawat isa sa kanila. Kung ano to naman na maging bonus, why not? So bukas pa pala yung tindahan. Paminsan! Paminsan! Pag hindi puyat. Pero napupuyat ka ngayon kasi nga kaka-wrap up mo lang na isang series. Oo, pero ang puyat sa akin ngayon, parang 3 araw ko nang gamutin. Wala pang halos kasamang alak yun, ha. Hindi talaga, siguro with age, mas na-enjoy ko na lang din talaga yung matulog ng payapa na walang tulong ng kahit na ano. Parang I feel lousy kapag medyo nakainom. So, hindi na rin ako, di ba pag bata ka parang you look forward to a night out, you look forward to hanging out with friends kasi iba, ngayon yung hanging out, gusto ko medyo nandiyan na yung kama ko. Yung ganun na, iba, totoo pala. Dati kasi, pag mga tito-tita yung kausap mo, ang nasa isip mo, ang OA. Ay, hindi. Totoo pala talaga. Mangyayari siya sa'yo, tapos ma-appreciate mo na hindi pala talaga sila nagbibiro, na inaantok na sila. Kasi Nakakaantok pala talaga. may oras na 8:00 talaga, inaantok na ako. Wait lang, so how do you distribute your time sa 5 mong sa party of 5 with Brian? So, like ngayon, I'm done with the project. So, sakto, nagpasukan na sila. So, may mga moments na gigising talaga ako na alis 5 para gawin na lahat ng baon nila. So, pag nagising ko na si Lucho ng 5:30, gigisingin ko na si Luna ng 6. Tapos, iahatid ko na si Luna sa school or kapag may araw na late ang pasok ni Lucho, iahatid ko sila dalawa sa school. But yun naman yung routine namin since last year. And then, bago ako umalis, syempre nagawa ko na yung baon ni Rai. Para kung umalis man siya na wala pa ako sa bahay, gawa na yung baon niya. And then I go about my self-care during the day kung wala akong recording or shoot or wala akong mga events. Alam mo naman, sandamak-makang events. Kung makasabing walang mga events. Then I do my meditation. I try to do some
something na would make me feel good. Like, gusto ko bumalik sa Pilates because I have issues with my back. Pero ito yung isang bagay na, alam mo yun, kapag nag-enjoy ka sa pagiging nanay at asawa, hindi mo talaga iisipin yung sarili mo. Not until dumating yung point na, ay parang masakit na yung balakang ko, masakit na yung likod ko, hanggang sa therapist mo na yung magsasabi na, Madam, kailangan niyo na po talagang tutukan ng attention tong back problem na niya because I have a very consistent back problem. And then, kung hindi ako magpapagupit or mag-IV, I just wait for them to come back from school or isusurprise ko sila, susundayin ko sila, samahan ko sila sa training or uuwi ako ng mas maaga para gumawa ng pagkain nila or order ng food sa labas. And then sabay-sabay na kaming mamamahinga ng dapat mga 8:30 pag-good night na kami kasi nga ang haba ng araw nila, nagtitraining pa sila. So kailangan nila ng medyo mas mahabang tulog. July, update lang dun sa Call My Manager. Kamusta? Finally, we're done after 10 months of filming. It's a very, very, very fun project. I'm so excited for everyone to see it kasi it's different. Different in a way na it showcases the real story of what's happening inside the industry. Hindi lang yung basta gumawa ka ng storya at ginawa mong pelikula o ginawa mo siyang teleserye. Ito, nakakatawang makita or mapanood kung ano ba yung usapan ng mga managers, ano ba yung usapan ng mga artista, but of course, hindi ko naman pwedeng sabihin na lahat ng mapapanood nyo dito ay aktual na nangyayari sa tunay na buhay o nangyayari sa tunay na buhay because it's quite unfair. So most of the scenes are of course exaggerated na. Dahil fictional siya kasi nga it's a series. But may iba na pinanggalingan talaga na tunay na kwento na syempre inu-A na lang namin. May input ka sa nangyari sa'yo? With your manager? Wala. Baka sa susunod. Hindi, actually ito, mga nangyari pa ng matagal na. Okay. Kasi ito yung talagang mas masarap pag-usapan kasi yung mga taong involved. Hindi naman dahil sa sumakabilang buhay na yung iba, no? Right. Pero dahil napagtatawanan na yung sitwasyon. That's right. It is a situation that's something that everybody learned a lot from, and at the same time, pag pinagkwentuhan, nakakatawa na lang talaga siyang isipin. Kasi you had one of the most colorful managers in the industry. Hindi baga. Diba? Alam nating lahat Wala ka yan. bang plano mag-manage naman? Parang okay na akong i-manage ko yung sarili kong Like kabuhayan. your kids? I don't think I would want to step in that part kasi baka maging iba. At this point, siguro it's safe to say na I still allow them to decide whenever we would endorse a product. The last decision should still come from them. Ayoko silang pilitin, ayoko silang pagsinungalingin. So, if you see your kids endorsing a product, it's simply because they really like it. Pero may nakita ka ba sa kanila na pwede mo para sa post na Parang kung meron man, ang nag-e-enjoy talaga ng husto si Luna. Kasi si Johan and Lucio naman, sobrang seryoso sa pag-aaral at saka sa sports because Johan at some point competes for swim and si Lucio nagtutournament sa football. Si Luna yung pinakabata, so siya talaga yung may mga pinakamaraming oras to play around, so she loves getting dressed up. I think more than anything, she likes the part of, meeting a lot of new faces, dressing up, makeup time. Syempre yung mga pag-consume ng produkto, na-enjoy niya. She's actually excited. And pagdating sa shooting day, I asked them, what days would you like? What day is okay? Is this okay? Yung, siguro, isa sa mga bagay na natutunan ko with Tito Alfie is, it's important na marinig ko yung opinion ng taong involved. Because I never had that freedom with Tito Alfie. But then again, I realized, it is something na, alam mo yun, parang, okay, so ito yung, ang kinuha ko doon, yung positive na lesson. Na-enjoy ko naman yung mga nangyari sa akin. Malaki naman talaga yung naitulong ni Tito Alfie sa akin. Hindi ko ipagkakailan. If it weren't for Tito Alfie, siguro, hindi naman din talaga ako ganito kalayo. Pero, kesa mag-focus ako sa mga negatibong nangyari, mag-focus ako sa ano ba yung natutunan ko.
ano ba yung pwede kong i-instill sa mga anak namin? Ano yung pwede kong ipasa sa younger generations who would, is looking up to us na medyo mas senior sa kanila. Isang bagay na hindi na ito yung panahon na mag-isip pa tayo ng negatibo para sa isang tao, di ba? Yung maging positive You na started tayo. early sa showbiz, papayagan mo si Luna na young age din. Kasi nung time naman na yun, wala naman akong option. I didn't have a choice because I had to, I had to do it because I have to earn money, we have to pay rent. But ang sinasabi namin sa mga anak namin, what Ryan put it so lightly and so positively was, your option now, your choice now is to do good and study abroad and do whatever sports you like. Sa pagkakaalam ko, na-push back kasi hindi lumabas yung visa ko. I mean, again, wala naman akong filter sa inyo. Sa visa ko nagka-problema and then naubusan na kami ng winter. So, kung pinush through namin siya ng mga May or June, Mrs. Autumn na siya o Mrs. Summers na siya. So, mawawala na yung essence ni Mrs. Winter. So, I think at some point we will just wait for the next winter to come. And hopefully, by that time, makalabas na yung visa ko. Kung hindi pa, hindi ko alam kung ano next. Pero e-visa na lang ngayon, di Wala ba? pa. E-visa, tama ba? Hindi ko nga alam kung anong nagaganap. But I'm hoping na matuloy siya because it's something na nasabi na namin. One. Two, and it's a Ricky Lee script and it's my first time to work with Direk Ryan Carlos. So, pinagpapray ko kung matuloy. Kung hindi man, baka hindi para sa akin. Sa Feb yan. Mga ganyan, Jan or Feb. Pero kasi with global warming, di ba? Hindi mo na masabi kailan ba talaga may snow. Okay na pa rin to Yeah, kasi committed pa rin naman. Hindi naman ako pwedeng bumack out dahil nagsabi na kami, nag-announce na kami, and I gave them my word. Kung hindi man siya matuloy, I promise hindi ako yung magiging dahilan. Ma'am Juday, aside from being the newest celebrity endorser ng Alaska at sa CMM na movie ninyo, ano pa po ang inilook forward ng iba pang mga fans sa inyo? I'm hoping na makapag-resume ako ng Julian's Kitchen this year kasi marami